Welcome sa ating tulumanon Car Media Patrol News and Public Affairs Program. Kinang inyong ubos nga lagad si Eric Epos, niyan yung inyong anchorman, uban sa atong co-anchor woman. Walain kundi si Miss Teristia o Tia Cubihano. Uban sa diri sa atong guest speaker karong adlaw ning maong tulumanon, walain kundi si Inspector Stephen D. L. Sukong, ang Municipal Fire Marshal ning lungsod sa Ilongos, mga kaigsunan. Siyempre pa, uban diri usab sa iyang sidekick si Fire Officer 1 John Mateo Helos, mga kaigsunan ng atong ikauban diri o ang atong station manager usab atong ikauban ana sa technical side si Pastor Noe Montibon Mahait. Kumusta na mga kaigalaan? Happy Sunday. Kumusta tanan kita? Hinaot nga anak kita sa mayong panlawas yung mga orasa o ang labang mapagawa magapanalangin ka nato. Bueno mga kaibigan, usata magsugod sa atong paghatag o interview pagpakisayag ngadto ni Inspector Stephen Dave Sokong kabahin sa ilang mga programa o mga buluhaton diya sa fire station diin siya na himutang karon o si Jane siya mo inamuno karon. Ato sang tawagon ang atong kauban nga atong kauban sa Care Media Patrol nga nakabase karon sa Baybay City, walain kundi si Mobile 05 si Noel Basmayor aron magpakisayod kita kabahin niya sa mga hitabo diya sa iyang area. Siyempre pa atong sang pakisayuran kaniya ang katong iyang gi-cover nga nitabo yung drug by bust operation dito mismo sa lungsod sa Mahaplag, Leyte, mga kaigsunan. Mobile 05, go ahead sa imong report. Good morning kasamang Eric o good morning sa atong mga kauban diha sa UKFM. Baguhay pa lang nato na cover ang ikaduhang bypass operation nga unahan sa atong chief municipal chief of police sa Hilong sa Matalom, ang unang Mahaplag. No, okay, correction. Mahaplag Leyte ang una niining operation katong atong nakuha nga na-cover rather nga 16 years old nga minor, no? Nahitabo kini sometimes in first week sa Marso, last week sa February, and then ikaduha ang March 4 nato ang coverage ito gihapon sa Mahaplag Leyte din kanhing usa ka delivery rider ang atong cover nga kuha sa Mahaplag PNP. Nahitabo kini mga alas 2:50 sa hapon dito sa sitio Vicinal Mahaplag, Upper Mahaplag Leyte. Diin nakuha sa suspetsado ang mark money, usa ka pakiting parang container, and then dunay suspected nga shabu sulod niini og lain pa nga 500 pesos o uban pa nga mga pakete. Sa pagkakaroon gidala ang mga suspetsado dito sa Mahaplag police station alang sa dugang nga pag-process, and later on gidala kini ngadto sa opisina sa piskal alang sa inquest proceedings. So far maulang ka na ang update usa diri sa Baybay City, Leyte, kasamang Eric. Okay, salamat nimo Mobile 05 Noel Basmayor nga diha nakabase mismo sa Baybay Leyte, mga kaigsunan na. Bino mga kaigsunan ng atong oras sining mga higayon 3 minutos man makalabay ang alas 10 ning kabuntagon. Adayong kamong naminaw sa atong tulumanon Care Media Patrol News and Public Affairs Program. Ariya kita karon sa atong mga kaubanan karon mo lingi na kita diri sa atong tuong bahin ni Inspector Stephen Dave Sokong aron atong ihatag niya ang mikropono mga kaigsunan aron sa iyang pagbati o pag-greet.
Okay, may buntag sa tanan, ilabi na sa atong mga avid listeners and viewers sa atong station and sa Facebook Live or sa YouTube ba. So, ako di ay si Fire Inspector Stephen Dave Sokong, ang bago. I don't know, bago ba ning 4 months, pero 4 months na taliha sa Hilongos Fire Station. Bago tang acting municipal fire marshal diha. And then, aniya kami karon para sa pagbatbat sa among mga aktibidades sa atong pagsilibrar sa Fire Prevention Month. So, ato na bang sugdan ang paghisgot nini? Di ba saan mo i-greet, sir, ang imong mga kaubanan? Okay. Kay galaan, So, may nano kay kasintahan. hapit na nakalimtan ng atong pag-greet sa atong mga leaders. Labi na sa atong regional office, Bureau of Fire Protection Region 8. So, una, ang atong bago nga regional director, Fire Chief Superintendent Aldwin M. Salazar, sir. Ang atong bago nga Assistant Regional Director for Operations, Fire Senior Superintendent Elafil A. Libarnes, o ang atong bago nga Regional Chief of Staff, si Fire Senior Superintendent Alberto Marqueses. So, mao tong atong mga head sa atong regional office, Bureau of Fire Protection. Okay, daghang kayo salamat nimo Inspector Sukong. Balikan kita karong tagtaon. Ari usab kita sa atong kuwang woman aron hatagan nato siya og pangpabungad nga greetings diha sa atong mga suking tigpaminawanan nimong tulumanon. Oh, may buntag sa tanan, may buntag Sir Dave Sokong. Kauban usab sa imong kauban, may buntag Sir sa ato ang station manager, may buntag pastor og sa ako ang co-anchor. Maayong buntag usab kanimo ay here Eric Hasdenyani Falier. So maayong buntag sa mga atong tigpaminaw worldwide, no? Worldwide kita karon. So karon kay aniya naman kita atong hatagan usab ako si Therese Tay Akobihano, co-anchor o first time co-anchor dinhi sa Yoke FM. It's a great opportunity pero kay bag-o man hatagi sa ako og space for improvement everyone. So karon nato ibalik ang ato ang highlights dinhi sa ato ang municipal marshal sa BFP ni Sir Stephen Dave L. Sokong. So sir, ani aman karon nakita man namo nga anaa kay dala nga mga daghang aktibidades papilis. Atagan ka na mong higayon sir nga imong itugyan sa ato ang mananaw ang imuhang mga programs and activities sa ato ang BFP. Okay, daghang kayong salamat Ma'am Thea no sa higayon nga makashare ta sa atong mga constituents, especially within the municipality of Hilongos sa atong mga activities and initiatives nga atong paghimuon during this month. Actually, dili lang gid ni karong buwan na, pero mas atong ipa-intensify ang atong mga activities kay lagi kabalutang sa bulan sa Marso, pero tigid siya kainit. So, di lang nato ni siya makita as well as ato gining ma-feel no nga lahi na gid ang panahon karon, sobra na kainit. So atong sugdan sa March 1 day ay atong isugdan ang pag-open sa Fire Prevention Month as well as ang kuan day ang National Women's Month. So gadungan sila no. So timely gid siya nga paggadungan kay fire prevention and then Women's Month. So dunay common denominator nila no. Pareho na silang init. So sugod ay pag March 1, ang atong mga pares, mga bana diha, partners, lovers, nagsugod na dito intensify sa posible nga kayo nga mahitabo sa atong panimalay. Anyway, kidding aside, so sa March 1 day atong gisugdan ang kick-off ceremony sa atong Fire Prevention Month, inubanan sa atong mga LGU officers, LGU employees, and then sa March 2, atong gidungan sa flag raising ceremony ang atong formal kick-off, no? Dungan sa Women's Month. Nya pagkahuman ito sa kick-off, doon na dayon tay gi-initiate nga motorcade sa atong kadalanan para ato pong
ma-share or ma-aware po ng atong mga constituents nga uy do na nagsugod na di ay. So mas mo kuha nilang mga kagalingon ba nga uy Marso na day gyud tuod kay doon na lang po yung mga taga BFP nga galibot-libot sa atong makadalanan. So mo tong usa sa activity sa atong Prevention Month. Kaduha ang atong BFP on the road. So unsa man yung BFP on the road? So ang BFP nag-conduct ni siya og visibility, no? Kung atong gitawag kung sa PNP pa, visibility patrol. So ang atong among gibuhatan na maglibot-libot atong fire truck sa kadalanan o mag public address sa mga fire safety tips nga atong pagabuhaton para madungog sa atong mga katawhan. So ato pong gidungan ang pag-distribute sa mga flyers. So kining flyers doon na ni siya mga fire safety tips no para sa atong mga panimalay. Kay lagi ang sunog diha magid magsugod sa atong mga panimalay. So much better kung makadawat tag mga flyers, ato po kining basahon o tinud-anay kay dili naman ni kuan ba. Dili lang ni para sa amua kundi kining tanan mong gibuhat sa BFP is para gid sa inyo, para kanatong tanan kay lisod kayo ang masunugan yun. I tell you. So ikatulo, do na tay mga special activities day. So, kani ding mga activities na mga ginabuhat sa BFP is simultaneous kini. So, pero do na tay mga adjustments no gipanghimo tungod kay dili man nato kuan gyud simultaneous tanan kay syempre atong i-consider ang mga available schedule sa atong mga participants. So, laing activity ani isang kanang fire drill on high density occupancies. So, meaning high density, so daghan yun kayo mga occupants sa mga buildinga, sama sa atong metro, sa GNF, sa Prince, o sa public market. So, tanan nga mga lugar nga daghan kay magkatapok, doon na tayo mga fire drill nga bagay mo na para po andam kita sa mga posible nga mahitabo. Simba ko. Unya napud tay gitawag nga Community Fire Protection Planning Workshop kung gitawag og CFPP workshop. So unsa man kining CFPP planning workshop? So kani ang mura og gitawag nato og flagship program sa BFP no. So kaniadto way back 2019 atong gi-open nga programa nga OLP or Oplan Ligtas na Pamaynan. Wherein ang bumbero kami mga kabumbiruhan sa tagsa-tagsang municipality ning immerse gid mi dito sa atong mga kabaranggayan para magedukar, magtudlo, magtraining sa atong mga first responders. First responders, I tell nga first responder because kita magita sa atong stasyon nasa kilid sa plaza, di ba? So, ang atong mga barangays is perti kalagyo. So imagine, pila ka barangay ang nasa... 51 barangay, sir. 51 barangays. Yeah, versus 1. So, mo nang among gimugnan ning OLP because lisod kaayo sa BFP alone nga atong ma-prevent, ma-suppress ang atong mga emergency, labi na sa sunog. So, that's why we train, we educate the first responders in your respective barangays nga mo kini gitawag nato Community Fire Auxiliary Group or gitawag nato ni kaniadto Fire Brigade no para sila mo unang responders dito while waiting sa response sa BFP kay for example adto ta sa barangay sa San Antonio no kinalayuan gid siya so it's very impossible for us nga naman yung gitawag og response time nga 7 minutes. So, it's very impossible for the Hilongos Fire Station to respond to that distance. No? Isang realistically lang, listen yung kayo. So, mo nang among gitrain ng atong mga barangays, first responders, para in the event nga na may tabong nga ingana, nga simba ko, doon ay mga first responders nga mo initiate sa initial response while waiting sa ato no? Kay lagi
ang kayo is perti na siya kapaspas, no? So kanang time is an element yun. So imagine from the plaza hantod sa San Antonio. Grabe na ang time nga ma-cater na. So that's why we intensify the training and pag-educate sa atong mga first responders. And then napayubang ang program, no? So kuan Sige, to siya. padayon lang, sir. So balik ta sa CFPP. So doon natin gitawag nga OLP way back 2019 sa akong ipagkakaingon. And then karon kato ding OLP dati is ato tong initiate way back sa COVID, no? So it was a 3-year program, and then karon ato na po ning gibalik. So mas gi-focus gid siya kay ang sa una mura og kuan lang to siya, pilot testing. So gitawag na to nga OLP lang gihapon, pero ang bagongan is obligasyon sa bayan. Ligtas na pamayanan. So from the word itself, obligasyon sa bayan. So sa ato pang fire prevention month team is sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. So it really is a collaboration, a partnership within the community. So di lang ni trabaho sa ato mga kabombiruhan. You have a role to play in your respective place. So mo nang kami sa BFP nang hangyo gid mi sa inyong cooperation, sa inyong tabang, no? Kay lagi mas nindot mo ginang daghan ta magtinabangay. Bayanihan ba? So mo na nga sa CFPP pa lang ato nang gibuhat ang mga atong pag-assess sa atong mga barangay unsay mga present hazards niya na inubanan sa atong mga abtik nga mga barangay captains o sa council nila. So muna ato nang buhaton karong kwartera kay mo pa ni pagsugod ini. So ato ning gisabay sa fire prevention month. So assessment sa existing hazards sa mga lugar, and then naputegi sabay ani nga house to house survey. So sa may the word itself, house to house survey, tagsad-tagsaon gina itong mga balay og inspect. So kay naanad man ta nga ang inspect lang nato is mga business, di ba? So kini ato gin tagsad-tagsaon mga balay ani kay lagi ang sunog diha gyud magsugod mostly sa ato mga panimalay. So while doing the house to house survey, doon na po tayo gitawag nga talakayan sa bayan, or shall we say some sort of fire safety lecture drill nga ang atong focus is residential. So atong ipasabot yun sa mga residente nga ingani ang dapat buhaton, nga atong i-make sure nga makasabot sila in layman's term. Kay sa una grabe man ang atong lecture, di ba, kay mura generic kay siya. So dili kay ta maka-focus sa specific type of audience nga maminaw. So wata kabalo effective atong pag-deliver, nakasabot ba sila? O sige ras lagyan mo. Oh, ingani ra. Yeah, pagka muabot ng panahon nakalimot na. So ingana atong pasabton sila pag-ayo, especially nga diverse ang mga occupants sa atong mga residents. Doon na yung mga bata, PWD, mga senior citizens. So ingana ang program sa obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan. So another activity pa day. So daghan gina activity, no, but then di gina to ma-realize if walay cooperation sa atong mga constituents, mga atong public. Another is the Fire Olympics. So karon di ay with the help of our Honorable Mayor Manuel Arbelamosa, sir, og ni Kapugario, so nag-initiate data sa atong Barangay Fire Olympics, no? So kini kuan pod kanang sa tabang ni sa atong MDRM fund ni Sir Melvin. So atong gi grab ang opportunity ba nga
magamit gyud nato ang atong fund sa atong pag-training sa atong mga barangays. So mo ni gitawag natong nga SIFA ganina. So sila ang atong i-train, no? So sakto man ang atong budget ani. So maka-expect kita nga quality pud ang atong training nga mahatag nila. Nga mafokusan gid sila. Gahapon gasugod ang atong training sa nadatay gi-target nga 16 barangays. So wa na to gihurot og train tanan. Gituyo na mo ni para mas ma-focus ang atong training. Kay lahi ra man gyud og 51 atong trainingon tanan. Pila ra man taon mi, no? So ato silang by cluster. So ato silang gibahin-bahin. So ato silang gi-train per barangay unya gahapon nagsugod o karon pod doon na po training nga nahitabo. So nga na atong gibuhat para pod effective ang atong pag-train sa ilaha. And then anyway, as I've said earlier nga para sa ilaha ra gini ang ilang ibang buhat. So nag-expect pud ta nga ila jong i-internalize ang mga kuano gipang tudlo sa atong mga kabomberohan. Kay lagi magamit ni nila dili lang silang kagalingon pati sa ilang mga constituents sa barangay. And then next is the BFP Community Relations Week, no? So kini siya mahitabo ni this week. So 8 to 14 ni siyang activity wherein we will conduct series of activities such as digital art contest, poster making contest, essay writing, and the like. So, ang atong mga preferred nga mga participants ani is mga estudyante. So, atong na-invite ang MLG o ang HNBS. So far na may nag-signify. So, ato ni paghimon sa station para ma-showcase na to ang talent sa atong mga students, no? Kay mas may nang makita sa atong region or even nationwide ang talent gid sa atong mga kabatanunan nga ma-share pod nila in relation with the theme of the Fire Prevention Month. So ingana atong pagbuhatan sa Community Relations Week as well as even mga pod gihapon, mga fire drill, pwede na to na-cater sa Community Relations Week, no? And then we will also conduct open house. Even though kita sa atong station nga cute siya, buyag. Mag-open house gyapon ta. Open house means atong gi-open ang atong station, welcome sila sa atong gi-invite nga participants or even not invited, you're welcome, no? Welcome ta sa atong tanggapan sa BFP. Kay wa man tay ginapili, no? So muna open siya sa mga students nga mong gi-invite niya atong kuan dito ipang storya ang mga rules, each sections of the station, may it be investigation, fire prevention, emergency medical services, and so on sa mga roles nato sa opisina. And then may bawaan po sa mga bata unsay mga gamit nga nasa station. And then naputay i-conduct nga book reading, no, sa mga bata gid atong i-invite ani para kuan pud sila mabisag at earlier age ba nga ma-aware sila ingani pero kay I believe nga bata ato nang isanay nga ingana na. So murag madala na ginahantod sa pagkadako niya. So mo na tong baton sa open house. So as I've said, open sa tanan. Walay ginapili. But ato lang gi-invite ang preferred na to tungod kay cute atong station. No? So next is kining bloodletting activity. So we've already coordinated with Doc Gabisa, no, sa atong pag-imon nga bloodletting. And then anyway sa tanan man pud niyo so kinsa tong gusto nga mo donate,
pwede tang mo adto ni sa RHU, no? In collaboration with the Red Cross. And then, doon na po tayo tree planting or mangrove planting, no? So, doon na tayo napili nga barangay dito sa Concepcion. And then, Fire Square Challenge, baguhay lang gininahuman. So, ang atong participants is katong taga HNBS. So, kung makita mo sa atong page, doon na dito posting about sa Fire Square Challenge, wherein ato pong na-train ng atong mga estudyante. Niya, believe ko sa atong mga estudyante kay kuan gyud sila. You know, the passion ba, the eagerness nga mo perform good, even bisag short lang kaya ang atong preparation, just 1 week lang may prepare, but then and 1 day practice. So believe ta sa mga estudyante kay ilag yung kuan ba, mag-internalize nila nga kuan ingan di kabuhaton niya pag D-Day na to, nakita na to nga kuan po sila organize po ang ilang pag-perform. So dito ko na realize nga sakto gid mga bata pa ato gini trainingon kay mahimo naman nilang muscle memory good. Muscle memory nila nga in case nga simba ko do na gyud simba ko mo na gini ilang kuan ilang initial response, no, nga naibayanihan through bucket relay nya kamo na po mo gamit og fire extinguisher, and then aware sila sa mga hazards nga naa sa scene, so that they will wear the proper PPE, personal protective equipment. Kaya atong po silang ipasulay og sa loob, no? So dili na sila maignorante ba sa mga proper nga sulubon, buhaton, nga pwede silang makatabang in any ways they can para ma-prevent or ma-suppress na to ang mga inganing emergency sama sa sunog. And then napunta ko coastal cleanup. So daghan man coastal diri, mamili na lang siguro ta. And then usual naman yung pag-ibuhaton, fire drill ang yapon sa eskwelahan sa mga big business establishments. And lastly, atong culmination murag main event. Doon na tayo paghimon nga fun run for a cause, no? So kini paghimon March 29, 4:30 AM. So kami nag-invite sa inyo mga listeners, mga viewers. We hope sa BFP Hilongos Fire Station nga mo support mo na mo pinagi sa pag-join sa atong fun run. No, bring your families, your friends, relatives, your loved ones nga maka-join na ni kay first ever ni sa Hilongos Fire Station nga mag-initiate nga kalihukan. So I hope nga mo-register mo, visit lang sa among Facebook page, and then doon na ang link dito. So kini sila Ma'am Thea o si Sir Eric mudagan man ni. So ato ni silang padaganon gyud, no. So salamat daan. Kuan siguro mi managan sir kanang station Changi lang siguro. Changi lang siguro. Anyway, ang atong mga funds nga ma-raise ni hopefully I pray nga lagi tayo funds nga ma-raise kay ato na siyang ihatag sa mga less privileged nga recipients, no. Kay mas may man ang mag-share gid ta, no. Kay daghan kay ang galisod ron labi na nga sa atong kahimtang sa kalibutan. Mahal na kayong tanan, no? Mahal lang panaliton, mahal ang bugas, mahal ang fuel, maglakaw na lang tani, sakto gid nga na fun run. Managan na lang tani. So mo to ang mga activities day sa atong Fire Prevention Month. Okay, 27 minutos, suman magkalabayan alas 10 ning kabuntagon mga kaigsunan. Patayin ka muna minaw sa atong Tulumanon Kervidge Patrol News and Public Affairs Program. Inyong nakauban, kininyong ubos nga alagad si Eric Postiniani. Uban siyang co-anchor woman nga si Miss Tia Falier Cubihano.
mga kaigsunan ko. O siyempre pa, ato sang kauban ang atong guest speaker karon, wala kundi si Inspector Stephen Dave L. Sokong, ang Municipal Fire Marshal. Din, nining baguhi pa lang, mi saysay kabahin sa ilang usak ka bulan sir, usak ka bulan nga mga aktibidades nila kabahin na aning Fire Prevention Month, maigsuon ko. Ato sa kauban diri si Pastor Roy Montibon Mahay at mga igsuon ko ang atong station manager ning 92.7 Yuke FM Ilongos sa radio. Sa dili pa kita mo padayon, mo break una kita o sa unya mo dawat kita sa atong laing report sa atong mobile reporter kasi mobile 05 humana ining break. Minutos mga kaigsunan ang nakalabay ng alas 10 sa Kabuntagon na padayon kamong laminaw sa atong Tulmanon Media Patrol News and Public Affairs Program. Kininyong ubos nga lagad si Eric F. Justiniani. Bida mga kaigsunan kita mo padayon sa atong gipang hisgot-hisgutan karon uban ni Inspector Stephen Dave Sokong. Mudawat usa kita og report gikan mismo diha sa gawas gikan sa atong kauban wala kundi si Mobile 05 Noel Basmayor. Noel Basmayor, go ahead. Good morning, Papasap, kasamang Eric. O good morning sa ato mga susing tigpaminaw sa Yuke FM. Kauban ang ato mga bisita karong buntaga. Diri sa Bye-Bye City Leyte, baguhay pa lang nahuman ang atong Evra o congratulations sa Ormoc City nga nahimong overall champion. During sa maong event, ang mga accredited disaster volunteers na sa Red Alert o nini mga panahon na naka-responde kita o mga vehicular accidents, no? Ang unang atong na-respondihan mao kini nga collision between sa motorcycle o usa ka SUV nga niresulta sa dako-dako nga damage nga sa motorcycle rider. Gani atong nahatagan og first aid ang driver o ang taxi nga nakaangkon og mga open fractures. Nakakaroon gihapon ang mga pasyente diha sa atong tambalanan sa Conception Hospital sa Bye-Bye City. Then doon sa kitay lain nga girespondihan kuang gihapon collision gihapon kini sa motorcycle, no, o usa ka wing van sa barangay Marcos sa Bye-Bye. Diin ang pasyente tulo ka buok, ang driver mao ang amahan, then dinay usa ka 4-year-old nga bata nga gipugos sa iyang inahan. Ang inahan o ang bata nakaangkon og multiple open fractures tiil o sa kamot. And then dinay recently doon nakita self-accident in usa ka motorcycle rider na bitik o hapit kini mahikog sa usa ka broadband fiber wire nga nagbabag sa kalsada. Fortunately, buhi na ito nga girespondihan ang maong rider apan sa pagkakaroon nagkinahanglan siya og operasyon o miapila siya sa tag-iya or sa internet service provider nga unta matagaan siya og tabang sa iyang giatubang karon nga medical operation. Gikan diri sa Bye-Bye City Leyte kini si Mobile 05 kapuyo kay Eric. Okay, daghang salamat kanimo Mobile 05 Noel Basmayor nga nakabase diha sa dakbayan sa Bye-Bye ning lalawigan sa Leyte. Usa sa ato mga reporter sa Media Patrol, diin ang iyang area of coverage mao ang lungsod sa Mahaplag og mismo diha sa mismo sa iyang yutang natawhan ang dakbayan sa Bye-Bye. Daghang salamat nimo Noel Basmayor. So balik kita mga kaigsunan dinhi sa atong bisita nining maong tulumanon. So alang sa mga pag-abi-abi mga dugang mga pangutana karon ato ning punong pangutana kay kaganiya iya mang gihurot og saysay ang iyang mga aktibidades o ilang mga aktibidades diya sa Bureau of Fire Protection ning lungsod sa Ilongos. So karon ato sa punong mga pangutana ato mga suking paminawan kung doon na sila galing mga pangutana mahimo nilang ipadangat diya mismo sa Facebook page sa Yuke FM Ilongos Radio
o baka mismo diya sa comment section sa ubos diya sa nining maong page mga kaigsuunan. So akong ihatag sa akong ko Uncle Woman si Miss Atia Cubijano. Sir, so kaganina naghisgot ka about sa mga ipanghatag nga mga flyers. Ang kana nga initiative, sir, within poblacion areas or naamoy initiative na moabot to upland sa mga bukid-bukid na gyud na barangays, ana. Actually, ma'am, among target yun na is tanan. Okay. Tanan nga barangays, no? But then, tungod kay maglisod lagi ta og penetrate dito sa layong bahin. Anyway, diri sa atong mga barangay within the central is daghan man kay mga tao, expectedly katong mga nasa upland areas ning naog diri. So might as well ato na silang natagaan kay siyempre sila nang naog man diri. So ato na lang gi-focus nga daghan ang mga tao nga atong tagaan kay wata kabalog taga upland na sila. So as much as possible manghatag itag flyers sa mga tao every day. Even Sunday natay pagabuhaton nga distribution of flyers para makabalog yun ang atong mga residente labi na sa mga upland, no, nga unsay mga angay pagabuhaton in times nga dunay emergency sama sa sunog. Kadaghan gud kayo sa inyong activities nga hanay gud nimo kaganina, sir, no? Ang kana nga panghatag ninyo sa inyong mga flyers silbi kay naa naman gyud sa poblasyon ang center, might as well ang mga tao nga mulugsong mo na lang sa inyong hatagan kay Yes, ma'am. diverse naman ang okay. Kaganina pod, sir, naghisgot ka sa mga barangays na pwede maapil sa inyong OLP. Yes, ma'am. Oh, yes po. So, ningingon ka, sir, na akay 16 barangays out of 51. Oo. Yes, ma'am. Oh. Sir, pwede ba may makahibaw hasta nga itong mga nananaog na minaw kung unsa to ang mga barangay na inyuhang gihatagan og priority? So atong ukban atong kuan ha. So pagkakaron kay lagi dili nato ma-cater tanan para pod sa effectivity purposes and para mas ma-focus gid atong training. So atong gi-by cluster ang atong pag-select sa training sa atong CFAG. So sa wala pa ko diri ma-assign last year, doon na natin na-conduct nga Barangay Fire Olympics, no, sa atong CFAG or Community Fire Auxiliary Group. So kato siya ato to siyang gi-target depending sa population and then sa risk assessment sa atong mga barangay. So tanaw na to nga dako kay chance nga kaning barangay dunay mahitabo nga emergency sa masunog. So ato to siyang gi-prioritize ug una, no? So last year ato na prioritize sa mga central barangays, western, and pa-uplan lang to siya. Sugod sa sentro, pasaka. So di na nato mausa-usa kay wala ko memorize ang barangay. But then mo to atong target 16. Pila may sunod para ma-51? 17. So ingana atong kuan na to, atong kuan kay ato pong ma-observe man nga sa upland less nang iyang establishments, di ba? So more on forest ko na lang. So but then di gyapon ta magkumpensa bisan pa og less ang ilang mga establishments tungod kay ang atong kontra is kainit sa panahon. So dahog chance nga atong mga vegetation, forest, doon may tabong simbakong nga sunog, no? Kay mo magina kay sa history daghan gid kayong mga forest fire nga may tabo sa atong mga kabukiran, no? So ang atong kuan na ang atong gi-consider lang gyud is kung dunay mga buhi. When I say buhi, dili lang tao, mananap. Sa ato na silang protektahan yun because we protect lives and properties. Lives not just for humans, but sa tanan.
So mo na itong tagaan og importansya. So di gyapon ta magkumpiyansa bisan pa sa upland. Napatay mga estimated sir na kanang month or ang isyahang kuan na sa karon nga 16 first barangay, first quarter or ang second batch na pod mga kanus ka sir ana. So ang kuan gyud nato ang kani magong atong Barangay Fire Olympics is every year na to may tabo tungod sa atong i-consider pod nga budget, no? Budget. So, but dili bot pasabot nga di nato i-train ang wala sa 16. So, much kuan lang gid siya, mas grabe ka intensive ka focus ang atong nakuan for Barangay Fire Olympics. Olympics muna showcasing of the uh, skills or ang na-accumulate nila during the training weeks, days, no? So, it's not dilibot pasabot nga wala na punta maghatag og kuan sa uban nga wala maapil sa 16. Ato gyud po na siya nga tuon, no? In collaboration with the respective barangay captains and officials, no? Nindot gud kayo siya nga initiative sir ba kay ang barangay labaw na to mga uplands inana kay di man gid sila ingon nga makakuan gani og mga information kay nara man lagi sila sa mabaw, more vulnerable man gud sa knowledge ang katong naa gyud sa mabaw. Munang ang inyong initiative sa katong mga atong suking tigpaminaw din ha og nag-view sa atong FB live katong nag-ingon nga ang VFP nato maghuwat rag sunog. No, karon nga ato ang pakighinabi ni Sir Sokong dinhi gyud nato mahibaw-an nga ang atong BFP Hilongos active og naglihok og nagpakabana sa ato ang lungsod, nag-guide sa ato mao nang mo-cooperate po ta sa ilang activities labaw na karon sa ilang month-long activities nga ubay-ubay gyud kaayo pod kay kaayo ra man gyud pod ni sa ato labaw na sir sa katong imong giingon nga nag-invite kag mga students, no? Nag-invite mo mga students sir MLG ug HNVS. Mo ba to sir no? Yes, ma'am. Sa inyuhang daghan mo activities, book reading, mangunsa pa gud to sir para ma-refresh gyud ang ato ang mga students. This week, we will conduct the digital art contest. Doon na po'y essay writing contest, poster making contest, para ma-showcase na to ang talent sa atong mga kabatanunan, no? Nga dili day ni pangkuan lang, pang municipality level lang sila, kundi pang wata ka bulo, worldwide level, di ba? So, nga na, magina, kulang lang gid og exposure mo nang makaingon ta nga, uy, walay talent ning takakuan, pero naadi ay, kulang lang gid sila sa pag-showcase, no? So, malipay ko nga, basig tungod ani, no? Mas mainganyo pa nga itong mga students nga ma-appeal kay lagi, para po na sa ilang, exposure, and then mahon gid lang skills para ma-share sa tibok kalibutan nga doon na day taga Hilongos nun nga ingani ngilngig ba, no? And then let me add po, no, sa giingon ni Ma'am Thea ganina nga kuan na daw ang bombero is naghulat lang daw og sunog, no? So makabantay gid mo sa mga balita o unsa pa diha nga media is makita mo sa mga bombero nag-rescue og mga sa mana has, di ba? Doon na napod sila sa mga baha, no? Sa pa diha na sila sa kalsada kung during naidunay vehicular accident. So those are the roles, no, nga pwedeng buhaton sa atong mga kabomberohan. So hindi lang kabahin sa sunog Oo. ang inyong responsibilidad. Sakto to Sir Eric, no. Kay mostly pod nga ingani mo gud atong kuan atong tanaw, no, nga kung why sunog, it means that prevention effective ang atong prevention, no. Kay mostly sa among kuan gud role is more on prevention gud mi. So na dito na butang ang fire safety inspection, mo na to mga hostile survey kato nga part to siya sa prevention. So kung effective atong prevention, so less gid ang atong occurrence sa
fire incident. So to for the information of everyone pod, last year doon na lang tayo natala ang tulo ka sunog, Mhm. no? So meaning effective na tong kuan na to prevention. And then this year pod doon na lang tayo isa. Mhm. And then kuan lang to siya vehicular intentional, so kuan to siya under investigation. So nga na ang effectiveness sa atong prevention efforts, no, Mhm. sa Bureau of Fire. So, sa nakipangutana sa kabayan natin inibit ang imong giingon nga house-to-house survey. So, Yes, sir. Kining house-to-house survey, sir, unsa man ni inyong gisurvey, sir, nga mga kabalayan, sir? Katulang live o katubang mga building o palihog pag-elaborate, sir? Yun, nindot yung pangutangan ni Sir Eric, no? So, para sa information sa tanan, ang house-to-house survey, literally, house-to-house gini, no? So, atong gi-prioritize ang mga balay nga prone, no? Or grabe ang risgo sa may tabo nga sunog. Mhm. So, ang atong buhaton na mura siya og fire safety inspection sa atong mga businesses. So, ato na to ang balay, i-check na to ang wiring, mga existing hazards sama sa placement sa atong LPG. So, kay kasagaran ra ba ang LPG nasa kulob nga lugar, no? So, once nga mulik na siya, ibawa na to nga ang leak sa LPG is musuksok yun na sa ilawom. Dara na siya sa ubos. Nya once nga makabati na siya og any spark or ignition, na siya mabutog na siya. Pero mo na tong gilikayan nga atong pag adto na to pag penetrate na to sa mga balay, ato na siyang i-recommend nga adto sa open space nya layo siya sa possible nga makatapan sa kuan ba, o in kaso di gid malikayan nga may sunog, so less ang iyang pag propagate or pagkatay ba. So inga na. And then ato pong tanaw diri sa mga tong mga kabalayan ang ilang lugar kay lagi ang atong fire truck makabantay ta pero tindag ko no. So niya bisan pa og natay gamay nga fire truck sa LGU, di ba? Namatay fire truck diha. So dili pod always nga makasud gyud siya mismo sa atong mga narrow streets. So doon natay paghimon po diha nga mga host mapping. So magladlad tag host dito o pila ka length sa host ang maladlad na to para inig penetrate sa bumbero, wala na delay sa time kay kabalo naman sa pila ka host dito. O duha ra ka host diladlad. Digabot dito sakto. Makaabot ang atong pagpasirit sa atong mga fire truck, no. So mo na yung mga activity nga itong magabuhaton sa house-to-house survey. And then, wala pa, priority lang to. Dili bot pasabot nga, dili gid makuan tanan. Dili na to ma-survey tanan. So, ato nang surveyhan tanan with, in relation sa atong target po no, nga barangay, kay dili po nato ni siya do it tanan 51 barangays, no, in 1 year. So doon na tayo targeting. So ato lang yung priority ang mga high risk, no, nga mga barangays and residents. So mao to siya. Okay, diri sa Barangay Matapay, sir, pinaka-risk group mo gina para nako. Medyo skinita gagmay gani kayo, so utol kayo ba? Labi na katong area dito ang gipuy-an. Napakadelikado to kung naon. Ni himo na ba po mo pag-suling ato, pag-solving ato? So kana siya sir is ang among mong priority karon is ang Barangay Western. Western. Okay. So for this year, kay ang kanila nga atong obligation sa bayan digtas pa men OLP kinadto mura po ni siya og nagsugod og mag-pilot po gihapon karon, no. So ato nang hinihinayan, but then di gina nato i-out sa picture labi na nga kita ta nga rescue gid ang mga lugar. So ato po nang atoon with the help of our barangay council nga ato pong ma-check ang mga lugar.
So daho kayang role sa atong mga barangay officials sa nino nga ug kamo nakita ninyo nga risk gud ng lugar raw niya ang sa BFP is wala pa kay masayod, especially nga ang personnel sa BFP is we come and go lang, no? So we come and go, so most probably wala gid sila maswito sa lugar. Even ako, I'm from Bohol, no? So pag ari Ginoo, wa jud ko maswito, no? Niya ato mga sakop dili pud taga diri mismo halos tanan. So mo nang nanginahanglan gid mi sa inyong tagsa-tagsa nga mga tabang kay para sa ato amaning tanan. So tabangi mi nga malocate ang mga existing problem nga nasa inyong mga barangay para atong maaksyonan. Kay lagi andam lang gid mi mo tabang kaninyo serbisyo publiko. Okay, 24 sir, oras. unta sir nga usa sa mahatagan ninyo og pagtagad ang Barangay Matapay. Yes, sir. So Pastor, basig doon na kay mga pangutanan ni Inspector Sokong. Okay, so check. Okay, so again, sir, good morning. Morning, sir. Okay, thank you kay sir nga sa gyapon ito ang ato nga Yok FM, mahimong channel sa ato usab nga information karon re. Ug salamat kayo kay mura og na hayagan mi karong buntaga sa imong explanation. Kay sa una pa jud ko sir, kung mag bombero siguro ko kay way kay trabaho pa sila lingkod maghuwat og sunog. Ako ginahuna-huna sana pero karon sa nag-present ka sir, ako nabalaan nga daghang gid trabaho ang mga fire nato mga kaigsunan, no. Muna nga karon nga bulan ilang gi paningkamutan nga unta ma-zero gyud ta ato ang mga kitawag nga sunog nga mahitabo kay karon nga panahon grabe jud init. So salamat kayo sir sa information nga inyong channel diri sa atong Yok FM. God bless. Thank you, Basig sir. doon yung mga pangutanan ni Pastor sa mainstream. Wala pa. Okay, so Tod sir no, ang ato nga church diri area sa Batoto Inupakan do natay gi-organize nga mga responder. So kung mo request mi sir og mga training sa inyo. So unsa mo sulat pa mi ana siya or unsay himo ko namo? Oh, yes, sir. Forward ng tawag letter dito para atong ma-schedulean para kuantang tanan, bakante tang tanan. Yes, okay, thank you sir. Mo na among gihuna-huna sir tungod kay lisod mo kay nga ang among ngalan responder unya panahon sa mga ingana wa pinabalan. Tingali unya mo pa mauna no og ka kuan damage. So nindo to kay tong kuan ni sir, no? Mindset ni sir ba is that responder sila pero wa sila kuan knowledge pa. So mo po na akong gihangyo sa atong mga katawhan nga tanaw ninyo nga less ang inyong capacity nga mo respond with that specific type of emergency. So might as well do the initiative na lang kay dili man mi mga superhero nga kabalo mi nga unsay kulang ninyo. So we encourage you to approach us in the station. Open man na siya 24/7. So tuktok lang dito niya istorya lang sa inyo mga kinahanglan. Kay kami andam gid mi. Andam gi mutabang ninyo para sa kayuhan sa atong Ilongos. So actually sir pangutan namin usay referensya ining responder ug rescuer. Ang rescuer sir unsa man pwede mi mo kuan mo act as rescuer o responder. Ang responder mo response, ang rescuer unsa na siya? More para na ako mag-interchangeable lang gyapon na siya, no? Kay rescue response mo rescue ka is in terms of kuan di ba mga life endangering situation. Response pod may tasel more mo siya mag generic lang siya. Oo, no. So, pwede lang bali-bali huli. Mura buti pa sa tanan. So wala kay lang pangutana, Pastor. Yes, thank you. So atong balikan na akong Uncle Man diri basig doon mga dugang nga pangutana. Sir, sa kaganina sir, naghiskot po ka og
open house. Hindot pud kaayo na siya kay parang ato ang mga kaubanan ng mga katawhan makahibaw, makahimamat, makasinati kung unsa ang naa sulod sa ato ang tunghaan sa fire station gyud no. Sir, mangutana lang ko if ang inyo habang fire station naa ba kay angay naa ba kay ika istorya or nakay istorya nga kanang reach out para maka-reach out sa angay ma-reach outan sa ato ang concern or nabay any problem or kuan sa inyuhang office. Okay, nindot kayo nga pangutana no, ni Ma'am Thea. So regarding sa atong fire station, so as you can see, cute atong station, no? So kita mo na to every flag raising, mo gid ang atong gi-occupy karon sa pagkakaron. But then for the information of everyone, doon na tayo kung ano, gitawag mo na to katong typical nga fire station. Kung makabantay mo sa ubang mga munisipyo, nindot ng station. So ingana po ang atong i-construct sa ato. So kanang atong bag-o nga na-construct nga station is ongoing pa siya. Unya na-hold lang for anong reasons. And then nana siya sa kilid sa bag-o nga RHU building. So nana siya diha. And then we're waiting. Yes. Itong bago nga building Yes, sa sir. RHU. Okay. As of now, we're waiting for the budget to be downloaded para ma-resume ang atong construction sa station. Para sa sunod, adto na nato paghimunta na activity na to kay lugar-lugar naman dito, no? So wat-wato lang nato and hopefully within this month mababa na to ma-resume na ang pag-construct sa atong fire station. Okay, medyo gikapusta og oras. Dagang pa untang dug mga pangutana, siguro ang si Tia marag dagang pa ning pangutana. Ako sad dagang pangutana. Gusto pa unta ko mangutana kabahin aning katong kanin niya sa barangay bitaw nga volunteer. SIFAG, Oh, Community yun, Fire kato, Auxiliary oo. Group. Ang problema lamang kay usa na lang kaminuto ang nakabilin sa atong tulumanon. So siguro ato na lang igahin sa atong pagpanamilit inspector. So una-una ko ikaw nga makahatag og pagpanamilit sa atong mga suking tigpanginawanan ni mong tulumanon. So before di ko manamilit no, ako sa dang mandatory man ni shout out sa akong asawa no. Abi man ako bulitaw pa ka sir. Mura ba? Anyway, shout out ko sa akong asawa si Sweetie Elena. Murag natog pa ron kay Kapoy. Mata na pag inom mo ng vitamins. Anyway, sa atong mga hilungos nun karon ang pahimangno na mo sa Bureau of Fire Protection Hilongos Fire Station nga we are requesting your full cooperation not just this month but every single day, no? Kay fire safety is everybody's concern. So everyone has a role to play. I hope nga mo cooperate mo. I know nga uban is lisod jud kayo no. Lisod kay organize. But then again, para sa inyo ni kay ang sunog, emergency, walay gipili. Madato ka man mapobre, asa mang lugara o unsang orasa lagi nang yana. So sa may nga itong buhaton. So kita we should be proactive no. Tabangi mi nga para ma-realize ang atong municipality sa Ilongos nga safe o layo sa disgrasya sama na sa sunog. So again, I hope nga walay mga kakulian karong buwana o sa umabot pa nga panahon. Daghang salamat og maayong buntag again. Ako usab si Therese Jacobihano from the CARE Media Observer, and I hope sa atong mga nananaw og naminaw karon nga aduna kitay mga naantiguhan og mga bag-ong naantiguhan og nalamdagan ang atong mga knowledge din about sa atong session karon. Salamat og magkita-kita kita sa umaabot. Atong subli nga imbitahan ni si Inspector Pohon kay murag para nako gikapos jud sa oras.
So sa ngalan na lang sa atong mga kaubanan sa Care Media Observer ug sa atong mga Care Media Patrollers, mga kaigsunan sa lain-laing munisipalidad ning lalawigan sa Leyte. Actually, doon na ang tatay pasudlon pud nga Care Media reporter nato nga tuwa sa Dubai, mga hayon tatag-update kabayan sa nahitabo sa Middle East. Pero siguro maybe sa next Sunday na lamang pohon ato na siyang igayin gadto niya sa ngalan ni Pastor Noe Montibon Mahait, ang atong station manager sa 92.7 UKFM Ilongos Radio. Kini ang inyong ubos nga alagad sa Eric F. Fustiniani, magaingon kaninyo, mayong udto. Broadcasting the message of hope. This is Adventist World Radio, 92.7 FM, Ilongos Leyte. York Radio, ang tulog sa paglaom. York Radio,